Why did you decide to go to the office of the ombudsman and have him investigate the allegations coming from Mr. Ramil Madriaga? Well, kasi yun ang pinakatamang paraan na dalhin sa government agency, particularly sa ombudsman, yung mga allegation yun. Otherwise, magiging chismis lang yung affidavit na yan. So, we decided na i-forward yan sa ombudsman para makapag-initiate ng necessary investigation and fact-finding itong ombudsman kung gusto nilang i-verify yung mga contents, truthfulness ng mga sinasabi ni Mr. Madriaga doon sa kanyang salaysay. So, malawak naman ang powers ng ombudsman. Pwede nilang i-check yan, or pinaka-the best, I would request the ombudsman, bisitahin nila si Mr. Madriaga doon sa loob ng BJMP at pwede nilang tanungin isa-isa yung mga salaysay na yan and see for themselves kung ano talaga ang deliveries at pagkukwento ng tao doon sa mga nalalaman niya. Okay, ito pong sulat ninyo sa Office of the Ombudsman was yesterday, no? Tama? December 15. Actually, kahapon lang ata. Kahapon po. No, December 15. sorry. Kanina lang ata yan. Kanina lang, Christian. Kanina lang. Pero ang date Yeah. is December 15. Pero kanina lang Yes. isinumite. Okay, Kanina so lang, kanina lang pala. before lunch po. Kanina lang. Kailan po muli na-notarize itong kanyang sworn affidavit? It was notarized, I recall it right, sa November 29, 2025. Sa loob mismo ng BJMP, nagpasok kami, nagdala kami ng notary public doon para sumpahan niya yung salaysay niya. Okay. And of course, based on our previous conversation, this was executed October 22 or 20 something, tama? Actually, not executed. So, what we're saying is that sinimulan namin i-prepara, ayusin yung affidavit niyan, interview, mga pagsulat ng mga nalalaman niya as early as second week ng October. Okay. Pero na-finalize lang namin yung pag-signing niyan and pagsumpa in the presence of Notary Public noong November 29. Pero halos isang buwan at kalahati namin din dinidiscuss yung mga laman niyan, pati yung pag-prepare ng affidavit na yan. Okay. Ang tanong po, bakit hindi nyo idiniretso sa Office of the Ombudsman itong sworn affidavit? Well, kasi nung ma-execute yan, that was November 29. Then after a few days, nag-leak na yan. Nabanggit na yung pangalan ko na may blind item na dumadalaw yung abogado ni Mr. S. Kerwin Espinosa dyan. And lumabas na nga yung affidavit na yan. So kahapon naman kasi, kinulang na kami sa oras eh. Dumating lang ako from other country, mga 6 na ng gabi. At hindi na rin nadala nung kasamaan ko sa ombudsman kahapon. Kaya kanina lang namin naidala agad yan. Okay. So, ito yung original plan naman talaga. Tama po ba? Yes, so original plan talaga yan. Okay. Yung pag-iimbestiga sa Vice Presidente, basically ano yung gusto niyo mangyari dito? Kasi ang argument ng iba, hindi pwedeng imbestigahan, hindi pwedeng i-prosecute ang Vice Presidente dahil supposedly meron immunity. Yung isang school of thought, she doesn't enjoy the same immunity as that of the President. Sa inyo po, ano po yung mentality niyo by in filing this? Wala naman masamang magreklamo sa ombudsman, mag-conduct ng fact-finding investigation, mag-imbestiga. Then kung talagang may mapapatunayang kasalanan, it's up to the ombudsman to file the necessary complaint information sa Sandigan Bayan and hayaan natin yung legal team ng BP kung anong ipa-file nilang appropriate motion to suspend the proceeding or what because of the sinasabi nilang immunity from suit. Hindi naman bago yan sa atin na hindi naman pwedeng mag-iimbestiga ka lang pagtapos na yung term ng isang tao. So kung may violation, kagaya ng punong ginawa sa pagpapile ng plunder, graft and corruption and other violation ng ating ng mga batas na ginawa lately, ganun din naman po yung nire-request ni Mr. Madriaga na imbestigahan at this early na, hindi yung pagbaba sa posisyon saka natin i-file. So basically, nothing stops the ombudsman from investigating a sitting vice president. Tama? Opo. Nangyari na po yan dati pa. At ginawa rin po yan itong pagpapile nung I think this week nag-file ng complaint ng plunder. Hindi ho naman binabawal na mag-file ka ng complaint. Ang pinag-uusapan lang natin kung magpo-proceed yung hearing ng nakaupong president or vice president. That's another thing po. Iba po yung filing sa ombudsman. Or kung mapatunayan na guilty, this can be the basis of an impeachment complaint. Correct basically po. to remove the sitting vice president. Halimbawa, may finding sa ombudsman, sinampa sa Sandigan Bayan, pwede maging basehan po yan para sa impeachment po. Okay. Pero nothing prevents the filing ho sa ombudsman at this point in time. Ano pong tugon nyo dun sa mga nagdududa o nagsasabi na
the affidavit by Mr. Madriaga is part of a concerted effort to destroy the Vice President. Dahil recently, a plunder case was filed before the Ombudsman against the Vice President, and now you're asking the Ombudsman to investigate the Vice President as well. Dapat po yung nagsasabi niyan, basahin nila yung contents ng plunder, which base dun sa reading ko sa mga news report. Ang plunder is based on the COA report, yung mga disallowance na around 73 million na ginawa ng COA, yung findings ng mga suspicious recipient ng confidential fund, yun talaga kompleto ng resibo. So, iba ho yung COA report na may issue ng pananagutan sa mga nawawalang salapi ng bayan. Iba naman po yung reklamo ni Caramil na pertaining sa mga magnetic lifters na naglalaman ng shabu, sa pag-pick up ng mga pera, pag-distribute ng pera. Ibang bagay po yun. Kaya yung nagsasabing concerted effort daw ho, dapat nilang basahin yung plunder. Hindi ho kasama yung salaysay ni Mr. Madriaga dyan sa plunder. Ibang bagay po ito. Okay. So hindi mo pwedeng i-connect na ano yan, kasama ng administrasyon yan. Remember, ang nag-file po ng plunder, hindi po ibang grupo po ang nag-file ng plunder. Mga kritiko din po ni BBM yan, yung mga nag-file ng plunder. Iba rin po itong ginagawa ni Mr. Madriaga na personal na laban niya. Totally, hindi mo mapagdudugtong yan kasi wala naman ho talagang connection. Okay, so just to be clear, your client is not working in concert with any other groups or personalities who simply want to bring down the Vice President. Tama po. Iba po yung kwento niyan. Wala ho kami binabanggit diyan sa mga disbursement sa mga COA. Titingnan niyo diyan talaga iba't iba hong mga topics ang nandiyan, from drugs to pogo to issue of alleged land grabbing versus filed by Attorney Roque, yung kidnapping. Mga definitely ibang bagay po yan. Okay. But by the way, no, bago natin himayin muli yung inyong mga akusasyon laban dito sa Vice Presidente, since this affidavit came out, since naging viral yung content nito, meron po ba naging effort yung Vice President to reach out to your client? Wala naman po. Wala. Ang naririnig ko lang lately yung mga continuous attack against sa credibility ng tao. So they're not, until now, wala pa ho kami naririnig na denial kay VP Sara na hindi niya kakilala si Ramil Madriaga. Nagsasabi lang na hindi kakilala yung mga tao nakapaligid. Pero the VP herself has not denied any connection na ni-establish namin na magkakilala sila sa dami ng pictures na nilabas namin, yung mga screenshot ng mga Zoom meeting nila, one-on-one. Until now, wala ko kami nakikitang denial, nadidinig na denial from the VP herself. And correct me if I'm wrong, no? Wala rin po yata pa ring denial ang Vice Presidente patungkol po rin sa sustansya ng akusasyon ni Ramil Madriaga. Tama po ba? Yes, naririnig po natin yung mga atake po about credibility, kidnapper yan, huwag paniwalaan, kidnapper. Yun yung tinatawag namin yung character assassination, pero they're not attacking the issue. They are not yung tawag dito. They are not facing the issue head on at hindi nila masagot yan mismo. Kailangan pa magsalita yung mga taong nakapaligid instead na yung BP na isa rin ng mga abogado. Antayin ho natin yan. Okay, what does that tell you? Kasi nung nag-file po ng plunder case sa Office of the Ombudsman, itong grupo ng mga church leaders, itong si Prof. Shelo Magno at iba pang mga miyembro ng civil society, nagkaroon ng pahagi yung Vice Presidente, di ba? Meron siyang claim. Yes. Yes. Na sabi nila, rehash daw yan, although hindi pa naman kasi niya sinasagot, di ba, yung mga ganyang issues. Pero what does this tell you? Na itong issue naman na, itong mga akusasyon ng inyong kliyente ay hindi pa rin sinasagot ng Vice Presidente. What does that tell you? Well, mahirap itanggi na magkakilala sila. Kaya siguro ayaw niya magsalita dahil marami hong magpapatunay na talagang magkakilala sila. Yung mga isyong binabato lately, hindi ho galing sa Vice Presidente yon. Karaniwan dyan yung mga tinatawag nating yung mga social media warrior ang sumasagot para sa kanya. So, normally dapat dinay mo yan, yung mga allegation na yan. Kagaya ng pag-deny niya sa plunder. Pero dito ho, sabi ko nga sa inyo, hindi politika ito. Kaya hindi niya matatawag na political attack lang ito na kasamahan ng mga na-complainant sa plunder. Ibang bagay po ito.
Sa inyo po ba, kayo naman bilang abogado nitong si Ramil Madriaga, are you getting some additional pressure or even threats in light of this revelations by your client? Siguro 1 hour before tayo mag-usap, may kausap ako yung kasamahan ko na according to Ramil, may mga info daw, of course, unverifiable 'to, so we have to visit him again. Meron daw kumakalat na bounty na 1 million para mapatay siya, malason siya. Although sabi ko dun sa kasamahan ko, malabo naman mangyari yan kasi number one, may nakapaligid naman sa kanya dun yung mga co-accused niya. And ang sabi ng kaibigan ko, yun nga, dinadala ko na lang siya ng pagkain every time na nagbi-visit tayo para ma-secure yung safety niya, which alam ko naman naiingatan ng BJMP yan now na ganito na yung lumabas na issue involving Madriaga.